Good morning mga katanim. So regarding dito sa ating video na ipapakita ko sa inyo kung paano i-recycle yung coco peat, yung gamit na, no? Paano gamitin ulit. Pero may preparation tayong gagawin. So paano nga ba? Halimbawa, na-harvest ko na to, anong unang gagawin? So kapag nag-harvest tayo, itong mga tanim natin, siyempre malalaki na, pati yung ugat niyan malaki. Diba? Yung ugat, yung puno mismo. Yung puno mismo doon, sa coco peat na yan, yung papunta sa ilalim, malalaki yan. Minsan kasing taba halos yan ng thumb natin. Ayan. Tapos yung ugat yan, nagkalat, tsaka mahaba pa. No? Katulad nito, mahaba yung ugat. Okay? Mahaba. So, paano ginagawa mo dyan katanim? Ginagawa ko dyan ganito. Ito. Para umangat na dahil sa ugat na. So, ang ginagawa ko dyan, mga katanim, ganito. Pinapabulok ko muna. Paano? Aalisin ko yung ugat, aalisin ko yung coco peat sa baso. Tapos huhugasan natin yung baso. Then yung baso, linalagyan yung solusyon ng Sonrox. Yan. Sonrox doon sa tubig na paghuhugasan mo ng baso. Yan, di ba? So, paano dilution? 2 ml lang. 2 ml kada 10 litrong tubig. Meron ka ng Sonrox solution. Ayan, para hugasan mo yung baso, ma-disinfect ang baso. Pero ang coco peat, anong gagawin? Papatuyuin, ibubuhaghag. For how many days? For 2 weeks. Kapag 2 weeks na mga katanim, tuyo na yan at bulok na rin yung ugat. Pero idadaan pa rin natin sa bistay para maalis natin yung malalaking ugat na natuyo. Para na siyang kahoy niyan. Napapansin mo. So after that, gagawa tayo ng solusyon, yung biodefense. Gamit yung biodefense natin mga katanim. Isang scoop nun sa 20 liters of water, yun yung ibubuhos natin doon sa nabistay na coco peat. Naintindihan ba yun? Ulitin natin. So natuyo na ang coco peat mga katanim. After 2 weeks, ibibistay natin. Ano yung bistay? Iaayag, aalisin natin yung mga malalaking ugat na parang kahoy na. Okay? So after that, iipunin natin, babasain lang natin yung coco peat. Yes, babasain nung may solusyon ng biodefense. Yung biodefense na yan, ang dilution ay 1 scoop kada 20 liters of water. Yun yung pang tutubig natin para mabasa. Then that time, mag-inoculate na yung ating bacillus. Ayan. Ipopopulate niya yung coco peat para maging protektado na ulit yung ating itatanim doon. Hindi ako gumagamit ng peroxide mula noon pa. Like ko sinasabi, di ako gumagamit yan. Bakit? Mamamatay ang good and bad bacteria. Empty yung coco peat natin na pwedeng pasukin ng mga bad bacteria. Diba? At saka, madalas kapag gumamit ka noon, napapansin ko, dilawan ang tanim. Yan, fluctuating. Kahit anong buhos mo nung pH down, mahirap pambain. Ayan, siguro susubukan mo yan, o magastos ka sa ganyan. Ayan, magastos ka sa pH down. So, well, ipakita natin kung paano ang ginagawa, no? So, para makita nyo kung paano yung proseso na ginagawa ko dito, mga katanim. Okay? So, ayan, tingnan natin. Mga katanim, dito sa tuna box, ayan, dito ko binubulok or pinapatuyo ang coco peat. Ito yung parang kahoy na ng ugat. Yan, parang kahoy na. Oh. Yan yung ano ng ugat. Puno. Kaya binibistay pa to mga katanim. Yan, tuyong-tuyo na siya. So, dapat kasi mga katanim, pagkatapos nyo i-harvest, ano nyo na, buhaghag nyo na dito. Tapos maarawan, no, mabilad, wag lang maulanan. Yan. After 2 weeks, pwede nyo nang gamit, ibabad sa solusyon ng biodefense. No? So, 2 weeks lang para madali na to. Ma-decompose na itong mga ugat na yan. Yan. Matuyo na. Pwede nyo na ulit gamitin. Sayang lang naman kasi ang coco peat mga katanim. Yan. Kapag itatapon nyo. So, paano katanim kung may napunggos ang pwede. Pwede nyo paggamitin ulit. Papakuluan pa ba? Hindi na. No need na. Ayan. Okay, so ibibista ito.
Ito yung bistayan mga katanim. Yung ganyan lang. Oh. Yan. Tapos bibistayin dyan sa drum mismo. Dyan sa drum may ipon yung kokopit. Dyan na natin i-cure gamit ang ating biodefense. Huwag na kayo gagamit ng hydrogen peroxide. Papatayin niya ang good and bad bacteria. Dito sa biodefense, gagawin nating protektado. Di mamamatay yung di magkaka-root rot, di magkaka-pythium. Buhay ang sistema kapag gamit yung biodefense. May iwasan yung dumping off. So ganyan ang pagbistay mga katanim. Yan, ito na yung naipon mga katanim. Yan, no? Yung malalaking hibla at saka yung mga nagkabuo-buo, yan, tapo na. Yan, pero yung kokopit, madalas inuulit lang namin. So gayahin nyo na lang itong mga katanim. Ipon tayo ng tubig mga katanim. 20 liters. At yun yung gagawin natin solusyon. Lalagyan natin ng biodefense. Dito mga katanim sa 20 liters, lalagyan natin ng bacillus. Ito yung biodefense natin. 1 scoop lang. Yan. Tapos hahaluin yung solusyon. Okay? Yan yung ipang babasa natin. Hindi basang-basa, yung sakto lang doon sa kokopit natin. Haluin yan. Sa mga nagtatanong mga katanim, enough na ba yung 1 scoop? Yes. Mataas kasi yung CFU niyan, no? Yung tatlong mixture ng bacillus natin, matataas yung CFU. Kaya napakalaki ng population niyan mga katanim. Ayan. No? So yan yung pangbabasa natin mga katanim sa ating kokopit. So ito na yung nabistay mga katanim, babasain na natin. Ilalagyan na natin ang solusyon na mayroong biodefense. So medyo marami ka magagamit dito, lalo na kung tuyo ang kokopit mo. So after 6 to 8 hours, pwede mo nang gamitin yung kokopit. Ilagay na sa baso para mapagtaniman ulit. Yan. Kailangan basa lahat hanggang ilalim mga katanim ha. Yan lagi tatandaan. Para yung bacillus na yung mag-stay dyan, yung good bacteria na. Yung mga bad bacteria, todas kagad. Basta bad, todas. Dapat good lang yung mag-stay dyan. Ganyan mga katanim. Enough lang na mabasa, hindi mo na kailangan na masabaw na katulad ng pag-buffer natin. Kapag naubos yung solusyon natin, katulad nito, ubos na, magtimpla ka ulit, no mga katanim. 20 liters, 1 scoop ulit. Yan. Enough lang na mabasa. Hayaan 6 to 8 hours. Buhos. Sakto lang ang 20 liters sa isang ganyan na lagayan ng mantika nung sa bakery. Kulang pa yung ilalim ata, no, Mako? Kasi pag ito, ano gusto minutes na complete. So, ayun mga katanim, no? Natutunan nyo na kung paano ko recycle yung kokopit bago ko gamitin. Gamit yung ating bacillus, yung ating biodefense. Ayan. I hope na ma-share nyo itong video para mas marami yung matuto nito mga katanim. So yun, thank you very much mga katanim. Kindly share the video. Love yan.